Hindi. 7.6. Grabe. Tinalo niya yung 7.2 na nangyari sa Baguio noong 1994, I think. 92, no? 92. Ayan. So, mga hindi pa inabot nun. I-search na lang sa internet. Yung nga, di ba, naging isang, actually during that time is naging ghost scout ng Baguio. Sabi ko, sayang. Alam niyo ba noon, housing lot 100,000 lang yung panahon na yun. Kasi ang dami na umalis sa Baguio because of that disaster. Bumagsak ang ekonomiya ng Baguio. Sabi ko, kung ako'y may pera lang noon, sana binili ako ng housing lot mo. Housing lot 100,000 pesos. Eh ngayon, bumili sa Baguio ng housing lot, wala kang hindi na gano'n. Million na po ang presyo. No, but ito po yung mga nangyari. And picture from the internet, nabasa ko po, iban ko sa ating FB wall. Itong kwento na ito ay isang seaman na nakatayo sa kanyang pinundar na bahay na mahigit isang dekada niyang pinaghirapan. So what a disaster. Nangyari sa akin. Imagine, pinag-ipunan mo, di ba? Sa isang typical na Pilipino, ang ating pangarap talaga magkaroon ng bahay. Diba? Karoon ng sasakyan man lang. That's the typical Filipino dream about sa kanyang buhay. And lahat tayo nangarap. Ito, isang seaman. Sabi niya nga doon is, pinaghirapan ko ng higit isang dekada. Segundo lang pala ang pagkagalyo. And sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ma-connect ang mga pangyayaring ito sa ating bansang Pilipinas, ang tinatawag na talaga bang parating na ba ang Panginoon? Is really the Lord Jesus Christ is coming for the second time. Hindi na iwasan kong i-connect yan. May mga napanood ko na during the shaking, Lord, tama na po, tabang na Lord, tabang. Natutong tumawag ang mga tao sa Diyos sa mga panahong ito. Kasi bakit? Nalalaman ng tao na itong mga bagay ko ay hindi niya kayang out of control. At isa lang pwedeng gumawa niyan ay ang Panginoon. Ngayon, usapan natin, totoo ba talaga na mga ganitong mga bagay, in fact, yung mga nag-frama sa Pilipinas, may mas darating pang mga linggo. Sabi ko, bakit hindi na natin propesiya ang tamang kasagutan sa Pilipinas? Magpapropesiya ang mga negatibo. That's how I think, no? Sabi ko, hindi ko na ng propesiya sana yung solusyon. Dami na yung problema sa bansa namin eh. Paano gagawin sa mga nangurakot? Anong gagawin? Sana ito yung mga laman ng propesiya, di ba? Ito yung mga tamang judiciary, kumbaga, implementation. Sana ito yung mga propesiya, hindi yung mga disaster. Anyway, sabi ko, lumo na yung bansa namin, Panginoon, sabi ko sa aming gobyerno, lindol na ngayon nangyaring corruption. Tapos nilindol po kami physically. Saan ba yung kinabukasan? Maraming katanong, ito na talaga yung sinasabi ng Biblia na parating ang Panginoon. That's really true. Yung ba talaga ang sinasabi ng Bible? Always connect. Kinoconnect ko natin. Yung parating ang Panginoon. And kung totoo ang mga bagay nito, what we should be our heart and mind as a Christian. It's really, kung totoo na ito yung mga senyales na talagang nandyan ang Panginoon. Malapit na siya. In fact, meron nag-predict, di ba, noong nakaraan, October, September yata yung sinabi, wala na nangyari. October 7, may rapture, ano na ngayon. So marami lang nagtagda, nagsalita ang mga tao, mga religious group, what is really happening to our world until now, those say and prediction, hindi pa rin nangyayari. Kaya tanong, ito ba talaga ipudyat na ng pagbalik ng Panginoon? Yan po yung ating aalamin sa mga oras na. If this is true, tayo ang mga Christian, kasi bakit? Time will come, yung parang mga bagay na meron tayo, mawawala sa atin yan. So why not too much cling on those things? Kung mawawala na rin pala sa atin. Kagaya kung isang seaman na yun. Kung kayo yung nakatayo dyan, pinaghirapan nyo ng ilang dekada yan. Yung kotse mo, I think, ano ba yung Montero ba? O ano ba yung kotse niya? Nakatingin ka doon sa giba mong bahay, pati yung kotse, pati yung sakyan mo na nagkatunan. How do you feel that? Pakahirap, di ba? Napakasakit.
Pero kung totoo na ang yan ay mga sinyales ng pagbalik ng Panginoon, ano yung dapat natin gagawin? Yan yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Kaya, sino ito ng Biblia? Ha? So, yung mga, yan, pag-usapan namin kasi, magdadala ng physical na Biblia. Although, sa naman natin ay may Biblia, pero ito pa rin kasi ang may dalang Bible. Okay, so mga sa wala pang Bible, and if you have cellphone with you, okay naman yan. Kung pa naman ay kinukonsider natin na cellphone ng Panginoon. At scroll your phone or open your phone to Matthew chapter 24, verse 3 and 14. At dito tayo magsisimula ng pag-aaral about kung sa kapahayagan na ito naman talaga ang pagbabalik ng Panginoon. And you know what? This second coming of the Lord Jesus is medyo makapagawag sa Biblia. Ano ba sa seminary? Isang sempo namin ginugol yan. Para aralan lang yung pagbabalik ng Panginoon. At kung talagang detalye, if we are deep sa detalye ng pag-aaral, marami pa lang mga aspeto yan. Hindi lang yung dumating, bumalik ang Panginoon, tapos ano? Magkaiba yung second coming at magkaiba yung end of the world. Kasi misa maraming sa ating pag-iikot, walang person, nakala ko isa lang ganapan na. Yung pagbalik ng Panginoon at yung katapusan ng mundo. Magkaiba po yung mga kapatid. It's a different event. Okay? Kaya dito, tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon regarding sa mga bagay na ito. At ano yung dapat natin makita bilang mga Kristiyano para tayo patuloy po na matuto at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Are you there? Matthew chapter 24, verse 3. Amen. Okay, praise the Lord. So yan, ating basahin. Sabi dito, mabasahin ko po sa inyo yung Living Translation. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Ano yung kanilang sinabi? Sabi ng mga disciples, tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Dalawa yung katanungan. Panginoon, kailan ka ba darating muli at kailan ang katapusan ng mundo? Diba? Dalawang tanong ng mga disciples. So ano yung sagot ng Panginoon dito sa kaya maganda din sa ating babasahin. Malinaw naman may kasagutan ng Panginoon. So hindi natin kailangan hulaan, hindi natin kailangan isampuni sa anong propeta. Maliwanag dito, ang Panginoon mismo sumagot. Verse 4 said, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Okay? Sabi doon, for many will come in my name, ano raw? Claiming, I am the Christ, and will deceive many. Verse 6, you will hear, sabi niya ganyan, of wars and rumors of wars. But, ito matindi. Ito pag-isipan ito. But see to it that you are not alarmed. Okay? Ano sa Tagalog ito? Ano sa Tagalog doon? Pero, wag kayo. Okay pero marami sa atin, nag-gera ng Israel ulit. Ano na, nagpuputong ng nation si ganito. Diba? Pero sabi ng Biblia, di ba? You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end is still to come. The nation will rise against nation, the kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes, in various places. Nangyayari na nga. No? Even nga yung mga famine na yan, marami nangyayari talagang kagutuman ngayon. All these are the beginning of the birth pains. Tulad po yung gatong mga bagay sa isang babaeng mga anak. Then sabi sa verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Mangyari ba sa ito? Na tayo kinaigisan dahil sa ating pasyon sa Panginoon? Okay, so
Pag hindi nangyari sa atin, ibig sabihin, there is another thing na kailangan maintindihan sa ating binabasa. Okay? And verse said, and that time, many will turn away from faith and will betray and hate each other. Ito matindi, no? Itong word na ito is naka-refer ito sa loob ng Kristyanismo. And many false prophets will appear and deceive many people. Verse 12 said, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But those who stand firm to the end will be saved. And verse 14 said, and this gospel, this is the point of this disclosure of our Lord Jesus. Sabi doon, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as ano raw? A testimony. Yung ebanghelyo ng Panginoon ay ipapahayag sa buong bansa bilang ano raw? Testimonya. Okay? As a testimony, sabi doon, and then the end will come. Hallelujah, Panginoon, ang salita po namin ngayon mag-guide sa amin, magbigay sa amin ng tamang kaisipan, direksyon, pagkakaintindi ng mga nangyayari po sa aming paligid about sa mga disaster, about sa mga rumors of wars na narinig po namin. Na ito ba talaga, Lord, at ikinukumpirma ng iyong salita? Nawa po, Lord, mabigyan kami ng tamang kaisipan at maintindihan namin ang pananatawang ito upang sa ng Lord, mas malaman namin ang dapat namin gawin sa mga itong sitwasyon o panahon ng aming buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ito po Matthew chapter 3 verse 14. Actually, mahaba po ito, mahaba rin. Hanggang verse 3 ito. Kaya, I'm planning to have a series on this, little by little. Aaralin natin ano ba talaga ang pinag-uusapan dito. Kasi marami pong mga nagtuturo sa mga bagay ito na talaga para bang ito na ba yung great disaster na pwedeng mangyari sa lipunan ito. But remember this, by its context, kailangan malaman mo natin yung pinag-uusapan dito para mas maintindihan yung flow ng storya. So gusto ko pong ipakita dito yung mga very important words na dapat po natin tignan para mas makuha natin bakit ba ito sinabi ng Panginoon at ba't ganito yung kanyang reply sa tanong ng kanyang mga alagad. Now, una po dito ay makita natin in verse 23, ang Panginoon ay nasa loob ng temple. Yan po yung unang senaryo. Jesus Christ is teaching inside the temple and right away, nung humapon na, lumabas po siya at siya po ay nakaupo, sabi daw sitting on the Mount of Olives. Ito pong lugar ng Panginoon, kung ating po titignan in a geographical way, tanaw na tanaw kasi yung buong temple during that time. Nung lugar na ito, medyo elevated po siya. And itong panahon na ito rin yung time na kung saan ang kanyang mga alagad ay lumapit. Remember, dalawa kasi ang ministry ng Panginoon. May tinatawag siyang public ministry, yung nag-share sa mga karamihan ng mga tao. Okay, kailangan nyo itong maintindihan when you are reading the gospel. Meron po siyang natawag na public ministry, yung si-share siya sa maraming mga tao. So ito, na-share sa ng temple sa maraming mga tao. And tinatawag na private ministry. Ano yung private ministry? Christ is teaching His disciples. So magkaiba po yun. And dito, malinawanag doon sa ating pong binasa na kung saan tinong siya ng mga alagad. At ano ito ng mga alagad? Sabi niya, Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan ba talaga mangyari ang mga bagay ito? Ang pagbalik mo at ang katapusan ng mundo ito. What do you think in the mind of the disciple, bakit tinanong ito? It's just for the sake of curiosity. Ha? Lord, gusto lang namin talagang makita, malaman kung kailan talaga. Kailan ba ito? After 2 weeks? After 2 months? After 5 years? Or after this? Ngayon, wala naman sinabi ng Panginoon kailan eksaktong panahon. Tama? Wala sinabi. Meron bang date exactly? Wala eh. Kaya minsan yung mga sasabi minsan na ang story ng Panginoon ay November something na ganyan, medyo questionable yun. Because si Jesus na mismo, hindi siya nagsabi
ng eksaktong date. Ano yung reason? What do you think? What is the reason why Jesus Christ does give the exact date of His coming? Kasi bakit hindi natin kailangan malaman ang kanyang eksaktong pagdating? Is that the point of Jesus Christ to His disciple? It's not for you to know kung kailan pwede dumating ulit at magkaroon ng hangganan ang sahigot na ito. Hindi nyo lang kailangan malaman yan. Kasi bakit? That is out of your mission. Tama? Gawain ng Panginoon yan. So ano yung, paano sinagot ng Panginoon ang mga bagay na ito? Remember, the context, Jesus Christ is discipling His disciple. Ang sabi ng Panginoon, bigla sinabi, watch out. Ano ba? Rumors of war, persecution. And sabi doon sa verse 14, at ang Ebanghelyo ito, when Jesus Christ said that this is the gospel, alam nila ibig sabihin ng Ebanghelyo ng mga alagad. Ano yun? Yung the gospel of the kingdom of God. Kasi yun tayo, hindi pa naman mamatay ang Panginoon. But meron na siyang mga magpapahayag sa mga alagad na siya ay mamamatay at mabubuhay sa mga huling araw. Pero hindi pa nila maliwanag yun ang concept na naiisip. Until na namatay ang Panginoon at buhay muli, doon pa nila naintindihan yun. So, dito muna tayo sa hinaharap ng mga alagad na ito. So, ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanila? Why God saying this? Why Jesus saying this? May sinabi ng mga Panginoon, okay, by September, the first century, bago matapos ang first century ito, babalik na ako at magkaroon na ending na ito. Wala. Ano sabi ng Panginoon? You watch. So, ano pong pinapahayag ko sabi ng Panginoon? Watch out, no one will deceive you. Anong ibig sabihin niya? Ano ini-imply niya? Ibig sabihin ng Panginoon, kailangan kayo maging handa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaharian ng Panginoon. In fact, this story is about Christ preparing the disciples for the upcoming great disaster and terror while they are preaching and sharing the Word of God. Ito yung punto ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad na ang dapat ang simbahan ay mafulfill ang kanyang mission sa anumang sitwasyon at sa anumang panahon. Ito dapat yung mangyari. Kailangan mangyari ang patuloy na pagpapahayag ng salita ng Panginoon upang sa ganon magkaroon ng testimonya ang Ebanghelyo ng Diyos sa bawat bansa. Sabi ng Panginoon, pag yan ay nagawa na, when the gospel of the kingdom will testify to all the nations, ibig sabihin, naintindihan na, naipahayag na ang Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? Yan na, katapusan ng mundo. Pero tanong, naibahagi na ba ang Ebanghelyo ng Panginoon sa buong bansa? Until na, wala pa. Marami nakarinig, pero hindi pa naiintindihan. So, ibig sabihin, malayo-layo pa ang pagbalik ng Panginoon or ang katapusan ng mundo nito. Why? Because the church, we have the vision to do it. So, dito po, itong disclosure na ito ay isang pagpapahayag ng Panginoon na dapat mas maging handa ang kanyang mga alagad kaysa alalahanin ang kanyang muling pagbalik. It is not your business kung babalik ako kung kailan, para sabi ng Panginoon, ang kailangan yung gawin, maging handa kayo sa mga mangyayari in the future and I will reveal it to you. Sabi ng Panginoon, ano yun? May deception. May mga natural disasters. Okay? May mga pagkaaway-away ang mga bansa. May mga gerang mangyayari. Sinabi ng Panginoon yan. Ano pa? Magkakaroon tawag ng moral depravity ang mga tao. Magiging corrupt morally ang mga tao. Increase of wickedness. Pero dapat sa gitna na mangyayari na ganyan sa mundong ito, mga alagad ko, you will still continue to testify the goodness of the kingdom. And that's the mission that I give you.
pag Kristyano ka dapat, matibay ang paninindigan natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi bakit? Yan ang panukala ng Diyos sa atin. Kaya po, meron pong isang palabas, no? Ito, alam ng karamihan to. Ha? Sino pong nakakaalala niya na? Mga 90s. Ayan, si Master Showman. Okay? Ang tawag niya yung walang tulugan. Okay, sabi ng teacher ko na, sabi niya, hindi ba alam, may mga portion na in-record lang nila. Sabi, walang tulugan, sila tulog, ikaw gising na gising, puyat ka na, tulog sila. Kasi na-record lang pala yung mga palabas na yan. Okay? So, walang tulugan. Sikat na sikat po nung panahon na yan. Si Herman Moreno, sa kanya pong TV show na walang tulugan. Ito po ay talagang maraming artista po ang na-develop po dito. Baka yung artista nanggaling po dito sa palabas ito. Sila Piolo Pascual, and everything nanggaling po dito. So, itong show na ito ay talagang inaabangan ng karamihan. Kahit na puyat sila, the show must go on. Ayan. So, ba't po sinasabi mga kapatid mga kaya ito? Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. The show must go on. The mission of God must go on in spite of everything. Sabi mo. Ano man ang mangyari sa mundo ito, dapat ang ating mission must go on. Don't be distracted. Kaya sinabi yun, di ba? Huwag kayong maalarma pag kayo ay nakakarinig ng mga tigmaan na sa paligid nyo. The show must go on. The church must fulfill its mission whatever happens in this world. I know, ang church na ito, kayo mga alagad ko, maraming pagdadaanan. May deception, may mga rumors of wars, may mga natural disaster na mangyayari. Ano ba? Maraming mga tao magiging morally corrupted na sa panahon. May papahayag nyo ang kaharian ng langit. Pero the show must go on. The church must go on. Don't be deceived. Stand firm at patuloy nyo ibahagi ang kaharian, ang gospel of kingdom of heaven to testify how the goodness of God to all nations. That's the point of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang ating title ngayon is the show must go on. Ipagpatuloy natin ang gawain ng Panginoon. The church and its calling must go on. The need to be faithful whatever the circumstances it is. Kaya mga kapatid, we need to remain faithful in testifying the gospel of Jesus Christ in spite of this chaotic world. Nais ang Panginoong Hesus na manatili tayong tapat sa pagpapatotoo ng Ebanghelyo sa gitna ng paguluhan sa mundong ito. Ito ang gusto ipahiwatig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya binigay ang exact date ng kanyang pagbabalik dahil hindi na ito ang gawain ng mga alagad. Ito'y gawain ng Panginoon. Kaya nais ng mga alagad ng Panginoon i-fulfill ang kanilang tungkulin sa gitna ng mga rumors na ito. The show must go on. Ito po yung nais ng Panginoon din na mangyari sa atin. Yeah. Sa gitna ng mga nangyari sa ating mundo na ito, we need to stand in our faith. Amen. We need to walk in our faith. Amen po ba? Kailangan manatili tayo na tapat sa pananampalataya na inilapat sa atin ng Panginoon. Ano man ang mangyari? Ang tanong, Pastor, napakahirap maging tapat sa panahon na ito. And the good thing about this verses na nasa natin, I will share to you the 3 ways to stay and how to become faithful in sharing the life-changing message of the gospel of Jesus Christ in this chaotic world. Ito yung dapat natin maintindihan. Nagbigay ang Panginoon ng paraan para tayo mas manatiling tapat sa pagkatawag sa atin. Kasi nga hindi natin pwedeng makontrol na yung sitwasyon. Totoo lang, ang mundo natin ginagalawan.
palala ng palala ang mga sitwasyon, ang mga nangyayari sa atin, palala ng palala. At hindi mo na kontrol yun. Pero dapat maintindihan din natin na tinawag tayo ng Diyos sa gitna ng itong mga sitwasyon. Amen po ba? At tinawag niya tayo na dapat ay maging tapat sa kanyang panawagan. And imagine, we are testifying the goodness of God in spite of this chaotic situation. Kung tatanungin nyo, basta ang hirap, I will give you, based on our reading, the 3 ways to stay faithful in sharing the life-changing message of the gospel of Christ in this chaotic world. Ano ba yung tatlong bagay na dapat natin maintindihan? Dapat na maging aware tayo para manatili tayo tapat sa pagkatawag ng Diyos sa atin in spite sa mga rumors na mangyayari na sa ating paligid. Number 1 is by being vigilant against deception. Lagyan mo ng 4 yung batteries. Parang walang yata ng 4. By being vigilant against deception for Christ. Kasi nga, sabi dito, sabi ng Panginoon, verse 4 and 5 said, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Ang una niyang sinabi sa tanong ng alagad, kailangan maging ano kayo? Vigilant kayo. Kailangan maghanda kayo. Kasi bakit? May darating kasi na mag-claim. Okay? Yung word na claim, magsasabi na sila yung Kristo. Sila yung grupo na pinangungunahan ni Kristo. Pero totoo lang, hindi sila totoong Kristo, kundi magbibigay lang sila ng maraming mga maling turo at marami dyan ang manininlang. Kaya number 1, be vigilant against deception. Alisin na po yung price doon. Tanong ko sa inyo, paano nyo nasisigurado na ang ginagawa natin ay totoo at tama? I will ask you a question. Ito ang ginagawa sa ACB Philippine Church. Do you really believe na itong ginagawa natin ay totoo at tama? Amen. Amen. Ha? Amen. Ano ang kasiguruhan na hindi tayo linlang? Ano ang kasiguruhan nyo na pastor nyo ngayon ay hindi kayo linlang? Tingnan. Come on. Kung yan palang alangayan na kayo, baka ngayon pala linlang na kayo. Kasi isa sa mga warning na marami raw paparito dito, dala ang pangalang Jesus. Para ano lang, linlangin ka sa katotohanan. Alam mo din sa linlang? Sa linlang? Yung pinagtatanggol mo ang isang bagay na mali. Yan ang linlang. Amisig ka. Napakadelikado if you are now under the deception. At diyan magaling ang kaaway. Kaya ang pangunahin din ng Panginoon, kayo mga alagad ko, sa inyong pangangaral, sa inyong pagpray, sa inyong pananampalatay, sa pagsusayin sa looban, number 1 yung dapat being vigilant. Maging aware kayo sa mga panglilinlang na dating sa mundo ito. At ano kayo? Naniwala ba kayo, pastor nyo ngayon eh, hindi kayo nililinlang? Come on! Sa reaction, ano yung katunayan ninyo? Ha? What is your proof na yung sinasabi mo sa inyo ay hindi paninilang? Come on. Nangaral ba ako ng book of Herodotus, Ignatius? Pinangaral ko ba sa inyo ito? Though I delivered the message of the Word of God in you. Yung masasabi na I delivered the Word of God properly 100%, no? Maybe, may mga maling context din ako. May mga maling quotation din ako. But, siguro naman nasa inyo, salita ng Panginoon ang binabahagi ko sa inyo. And this is the authority in this church. Ito dapat ang mamuna. Kasi pag ang isang simbahan, ang pinangungunahan na is hindi na sa tanang Panginoon. Teka lang, baka hindi na sa tamang aral ni Kristo. Kaya nga pinapayuhan ng bawat isa sa atin na mag-aral din kayo personally ng salita ng Panginoon para hindi tayo manilang.
napakahirap na sincere ka, pero linlang ka na pala sa ginagawa mo. It is very hard. Remember, we are now in the last days, sabi ng Panginoon. Na matindi na ang labanan ngayon. Kaya nga, the word of vigilant is being watchful, alert, courteous, attentive, wary, observant, and wide awake. They're all described being on guard, aware, paying close attention, often detect potential danger. Yan po ang connotation ng being vigilant. Hindi ko siya sabi na lahat na lang maging mapag-suspect kayo. No. Always know, especially our faith, kung tama ba yung ating nilalakaran pananampalataya. Maraming ganyan ngayon. So, ibig sabihin, the word claiming here, doon sa ating binasa, ito yung counterfeit, may counterfeit ang true gospel of our Lord Jesus Christ. Tanong mo sa inyo, what deception look like kaya? Ano kaya ang tingin natin sa isang deception? How deception works right now? Sa panahon ngayon. Paano ba nga naninilang mga tao sa pananampalataya sa panahon ngayon? How people deceive sa mga sitwasyon na yun. Ito po. Number one is, what deception looks like is emphasizing good thing over wrong motive. Anong ibig sabihin? Narinig ko po sa mga politiko. Narinig ko naman sa mga politiko. Sabi nila, kaya magkakayo ang Pilipinas kasi nga tayo bumuboto sa mga maling leader. Pero kung alam niya, naman talaga pumili ng tamang leader, di ba? Pero ito rin ang nangyari. Karamihan naman talaga sa mga Pilipino. Alam naman natin ang mga politiko, yung mga ginagawa ng mali. We know that. Di ba? Pero ba't pag tumakbo sila pa rin yung binoboto? Bakit? Kasi nakutan po kayo ng mayor. Di ba? Tama? Pero naman katapat niyan eh. Kaya ang sabihin niya sa lagalan ang vote buying. Ayaw mong bumoto sa kanya, pero pag nabigyan ka ng 5,000, okay, sige na prato. Nakatulong naman yung 5,000 sa akin, so pwede ko nang iboto siya. Ang tawag ni Panginoon na, yung goodness na pinapakita, para lang. Imagine that. That's how sometimes deception works. Kaya hindi lang ang mga ino-offer na maganda is okay. Always think beyond the offer. Sabi ko hapon sa PDL, kasi ako po'y muling pagturo ng PDL. Yeah. Sabi ko nga, if you give someone a person and you're asking for return, ang tawag yan business. Tama? Negosyo yan. But if you bless someone or give someone without asking for any help, that is charity. Kaya minsan, mag-ingat tayo sa mga nag-offer din sa atin. Baka yan may mga string attached to it. That's how sometimes deception look like. Ano pa? Yung good thing over against God's will. Ano ito? You know what ang mga LGBT community? Meron po silang mga pinapaaral ng mga estudyante. In fact, meron ng mga nakapagtapos. Masaya ba natin? Na tama yun? Or matatanggap ba natin ang kanilang komunidad dahil nga, nakatulong naman sila sa community? Ito na yung mga deception mga kapatid. Ito na yung mga akala mong tama, pero hindi. Kaya dapat mahalaga na we be vigilant to the calling that we are in our Lord Jesus Christ. Yung pagkatawag sa atin, dapat malinaw sa atin para hindi tayo naninilang ng mga nagsasabing sila rin man ay merong tunay na pananampalataya sa Diyos.
Matindi ang labanan ngayon mga kapatid. Matindi ang labanan ngayon. Iba. Kaya kailangan tayo ay may matibay na paniniwala sa Panginoon. Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Hindi ko nalagay dito. In Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 1, the Spirit clearly say that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. Open your Bible. In 1 Timothy chapter 4, verse 1, tingnan natin. Mabasa po natin. Matindi ito. Yung mga tinatangka ng tao ay hindi turo ng Panginoon, kundi turo na ito ng mga demonyo. But in a nice way. But in a way na kumbaga para medyo may pagkakaibigan ang dating. Medyo relationship ang dating. Pero totoo lang, turo ngayon ng mga demonyo. Ang tawag dyan, nililing ng araw. Kaya mahalaga na alam natin ang mangyayari sa kinabukasan. At yan ay sinabi ng Panginoon. That's already predicted by our Lord Jesus Christ. Are you there? Huh? 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Ang sabi doon, the Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. Matindi itong mga tao ito. Matindi itong mga tao ito. Kaya mga kapatid, be vigilant. Sabi ito pa ng tayo. Sabagay, may nakiklaim na sila ay Kristo. Kung tayo po ay may lang mga bayan para natin meron yung eternal consequence. Kaya mahalaga mga kapatid to remain faithful in testifying the goodness of God's kingdom in this world despite our surroundings chaotic. Rule number 1, we need to be vigilant. Amen. Hindi ko sinasabing maging mapagduda na kayo, but we need to be vigilant. Kung tama pa ba itong ginagawa natin. Tama pa ba yung hindi pinapanood ko sa TV? Mukhang mabait naman siya. In fact, napakarami niyang mga mga ginagawang mga, sabi natin mga pagtulog. Diba? Mukhang okay nga siya, mukhang okay yung church na yun. Ito na lang ako. Vigilant mga kapatid. Kasi bakit maraming pupunta sa mundo ito claiming that they are the Christ. Balas niya. Ano yung pangalawa? Dapat yung maintindihan. Dapat yung matinig tapat sa pag-ahayag at kabutihan ng Panginoon o ang Ebanghelyo ng Diyos. The next is not feeding the external conflict and disaster. Ang sabi ng Panginoon in verse 6 and 8, you will hear of wars and rumors of wars. Sabi doon, but see to it that you are not alarmed. Nakakarinig kayo ng mga gera. Nakakarinig kayo ng mga iba't ibang klaseng conflict. Pero sana, ang mga bagay na yan ay wag niyong Sabi? Ikabahala. Ano pa? Sabi ng Panginoon, such things, must happen. It means, parang sabi ng Panginoon, you know what? This word is go to a chaotic situation. Ang mundo nito talaga ay patungo na siya to its destruction. So, huwag kayo kabahala. Kasi bakit? Yan talaga pupunta yan. Whether you like it or not. Siyempre naman, nakakatakot naman talaga pag mag-era. Lalo tayo, medyo mainit tayo sa China. Diba sa Pilipinas, naiipit tayo sa sitwasyon. Sabi nga ng mga eksperto is, ano naman laban natin sa China? Kaya minsan, tinatanggap na lang natin yung maguguli sa atin. Kasi ito na, wala tayo laban eh. May laban ba tayo? Wala. Wala tayong kagamitan na pwede ipagtapat sa kanila. At pangalawa, wala naman tayong mapapala kung tayo may pagdigma. Tama? Wala naman
Pilipinas yan. Last 70, maybe last 50 years ago, or last 100 years ago, nung tayo po ay naging, kumbaga, war place. Dami naman tayo. Ngayon pa kaya, iba na ang mga weapon ngayon, mga kapatid. Kahit ngayon po, hindi na po mga pagsabog ang mga citizen ngayon. Alam mo yung tawag yung biochemical weapon? Yung may basa po yun. Tapos matisingot mo lang, patay ka na. Mawala ka ng malay. Ayun ka. Ayun ang weapon yun. Mabilis lang ng mga virus dyan sa kalagitan ng Pilipinas. Pwede itumatay ang buong Pilipinas. Ganyan na ang mga weapon nyo. Napakadelikado na. Ano sabi ng Panginoon? Sana huwag kayong maalala na. Keep your faith intact. Kasi bakit? Meron akong vision na ipapagawa sa inyo. Ano yun? Patuloy na ibahagi ang salita ng Panginoon. If those people are very busy in worrying each other, yan ang kanilang nabibisyan. Pero kayong mga tinawag ko, kailangan kayo ang magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa mga taong yan upang malaman nila na may Diyos na mabuti sa buhay nila. Yan ang gawain ng church. Yan ang number 1 na kautusan ng Panginoon. Dapat ginagawa po natin. Despite na maraming mga hindi naniniwala sa Diyos, dapat tayo mismo mapakita din mabuti ang Diyos. We are the one who testify that God is good, that God is great, na may Diyos na pwedeng lapitan sa mga sitwasyon ng aking buhay. Yan ang mission na dapat meron tayo. So, by not fearing the external conflict. Why? Because we have mission that we need to do. Sabi doon, nation will arise against nation, kingdom against kingdom. There will be famine and earthquake in various places. All this we are bringing in the beginning of the birth pains. Pero tanong, why we need to remain faithful and not fearing of those external conflict and disaster in testifying the goodness of our Lord Jesus? Ano yung assure sa akin dito? Meron ba? Really? Ha? Meron? Bakit sinabi niyo? Parang ang Panginoon napakumpiyasan niya. Okay guys, kayong mabahala. Huwag kayong kabahan. Para ba ang Panginoon sinasabi sa mga ito? Parang napakakumpiyasan niya na sabihin sa mga alagad. Huwag kayong mabahala. Ibig sabihin, meron na intindihan ng mga alagad dito na kailangan natin maintindihan sa panahon niya. Ano kaya ito? Anong sabi doon? You will hear wars and rumors of wars. Ang sabi ng Panginoon dito, but see to it that you are not alarmed. Ano ito kapahayagan niyo? I think I have explanation. Sabi doon, in spite of external chaos world, God is still in control. How do we know that God is in control? Ano sabi doon? But see to it that you are not alarmed. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mabahala kung may naririnig kayong mga ganyan mga rumors kasi bakit? I am still in control of the situation. Kaya nga mag-focus kayo sa ipinanimission ko sa inyo. Focus on the mission that I give to you. I can control the situation. Ano yung katunayan na control ng Panginoon ang mga sitwasyon sa buhay natin? Look at Moses. Look at how Moses divided the sea. Si Moses ba ang gumawa nun? Hindi, pinapakita ng Panginoon na meron siyang control over the natural disaster. Sinasabi na ng Panginoon ito, kahit nagbubo kayo lupa dyan, kahit bumaba yan, pwede kitang palutangin. Mapulupin lang ang mission mo na mag-testify ka ng katotohanan. Ay, sabi ko, ako. Nasa control ko ang mga bagay-bagay. But why sometimes many Christians are very fearful pag nangyayari ang mga bagay. Ito, paano na kayo anak ko? Paano na kayo yung mga bagay? Nabalisa na. Kasi bakit? Ano ba't ka nabalisa? Hindi mo kasi alam ang mission mo. You don't know the mission of your giving. Nakapokus ka lang sa sarili. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mabalisa. But see to it that you are not
signifies na ang Panginoon supplies that God control the situation. Isa naman, but the end is still to come. It implies that God control the time. Yung katapusan ng mundo, nasa kamay ko rin yan. Ano yung sabihin? God control the situation and time. Both in His hand. Sabi ng pasamang ko, yung pangyayari na yan, nasa kamay ko yan. Ako ang bahala din. Ang gawin ninyo, yung mission na ibinigay ko sa inyo. Amen ba? Ako na bahala sa pwedeng mangyari sa inyo, may kontrol ako. But do the mission faithfully. Remain faithful in sharing and testifying the gospel of salvation to the full world. Yan ang bilin niya sa buong sambahayan ng mananampalataya ng Panginoon. Hindi lang sa atin, kundi sa the internal, sa universal body of Christ. Yan ang kanyang bilin. Kaya tayo ngayon, paano mag-response mga kapatid sa ating sitwasyon? We are now here as a body of Christ. How do we respond to this? Kailangan sa atin, dahil kung ang Panginoon kontrol niya ang sitwasyon, kontrol niya ang oras, ano ibig sabihin niya? Hindi mas natin maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Mas lalo tayo magsikap na purihin siya. Amen ba? Mas lalo tayo magsikap na gawin ang kanyang kalooban kasi tayo, kontrol pa ng Panginoon eh. Ano sinabi ng Apostol Pablo? If God is before us, what can be against us? Ibig sabihin, alam niyo Apostol Paul na, kontrol ng Panginoon yung sitwasyon eh. Kontrol ng Panginoon ng oras. Kakamay ng Panginoon. So ano kaya kinakatakot natin? Kaya mga kapatid, in this time of situation, dapat mag-apoy ang mga Christian na maglingkod sa Diyos. Why? Because pinahanda ng Panginoon that He is in control of everything. Grabe. But you know what? This prophecy, itong disclosure ng Panginoon, nagkaroon po ng immediate pangyayari. After 40 years, dahil sinulat ko si Matthew maybe nasa mga around 50 AD during that time, more or less. Pagdating kasi ng 70 AD, nag-revolt kasi ang mga Hudyo against Roman Empire. Anong ginawa nila? Talagang nakipaglaban sila. Kasi yung tanong ng mga alagad kasi na Lord ay nakababalik, is signifies that kapag mo ba, pupuksan mo na yung mga Romans, kasi isip nila eh. Yan talaga yung nasa isip ng mga alagad na yan. Ang kala nila, pagbalik ng Panginoon ay isang parang warrior na pupuksain lahat ng mga Roman soldier at itutumba nila ang Roman government na umupog sa kanila. Yan ang kanilang mindset, kaya nagtatanong sila. Ano sabi ng Panginoon? You watch ko. Be vigilant. Not fearful. Parang ang layo, di ba ng tanong? Ang layo, di ba ng sagot? Ang layo. But I believe the disciples understand what Christ is communicating to them. Na kailangan pala sila pala ang maghanda sa mission na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. And by this, nakita ng mga alagad, okay, Lord, salamat. Alam namin na ikaw makapangyarihan. You can control the time and you can control the situation. Because in the beginning, God created the heavens and earth. Tatlong bagay lang po kailangan makilala. Number one is time. God created the time. The word in the beginning. That's time. In the beginning, God created the heavens. That is the space. Okay? The third is the matter. The earth. Kaya nga, when God created, kailangan sabay-sabay mong i-create ang tatlong bagay na yan. The time, matter, and space. Kasi pag hindi mo kinreate daw ang space, ang tanong, where did you put it? Saan mo nilagay? Walang space. So kita natin, how the creation is very beautiful. Until now, God control the situation and even the time. Dahil ang Diyos ay lumikha ng time, space, and nasa Panginoon ay paggawa na gawin natin ang kanyang kalooban.
by standing up in the faith, even in the great testing. Kasi bakit? Whether we like it or not, dadaan ang isang tao o isang Kristyano sa matinding pagsulong. Noong panahon nila, matinding pagsulong ang kanilang dinaanan. Kaya may tinatawag sa Bible na the blood of the martyr. Ang dahil po ng namatay o nagbuwis ng buhay dahil sa pananampalataya. Ano sabi dito? Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. And at time, many will turn away from faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. And kung kayo po ay nasa may idea about those eschatology, may mga argument kasi dyan. Ano ba ito? Pre-trip, post-trip, mid-trip, ano ba yung pasalang sa mo? Na bago rin magkaroon ng great, great tribulation, tayo na po i-rapture na. But still, that is debatable. Ang mahalaga dito, alam natin na pinapagawa ng Panginoon even sa mga ganitong matitinding sitwasyon at pagsubok ng buhay. Amen po ba? Yes. Kasi bakit? God is in control. Tandaan natin yan. Ano yung 5 testing of genuine faith? 6 pala, 6. Based natin binasa. Standing up in faith, even in the great testing. So dito, may 6 testing of genuine faith. Parang katunayan. Totoo pa ng palataya mo. Ito yung 4. Ito yung 6 na testing. Number 1, sabi dito, is persecution. Sino na ang na-persecute dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Meron ba ito? Is likely na persecute kayo. Nasabihan kayo na nagbawal ng religion. Alam mo naman, tayo dapat iisa ng ating kinalakihan. Nasabihan na kayo. Meron ba ba? Ha? Hindi yan. Ano lang ito? Mouth persecution lang. Okay? Pero yung matinding pinagdaan ng mga disipulo, hindi yon. Ito yung persecution na kanila. Ibig sabihin ng if you are persecuted, mistreated, maltreated, victimized, doing wrong. So na gumagawa ng tama, ginagawa ka ng tama yan. Yan yung nangyari sa mga alagad. Ano nangyari mo sa 11 alagad? Later na lang to si So si Stephen. You know, the story of the disciples, Apostle Paul, pinuuna siya ng ulo. Peter, nilagali siya patiwari. Matindi nangyari sa mga alagad. They are really, nangyari yung sabi ng Panginoon na nag-persecute sila. At even sa kamatayan. Nangyari po yun sa kanila. Sa anong paraan lang? Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga dahil sa nangyari na yan, lalong tumibay na totoo ang ating pananampalataya. Kasi nga sabi ng mga tao is, alam mo, yung gawa ni Kristo lang yan, isa lang namang kwento yan eh. Those who are continue to critique the resurrection of our Lord Jesus Christ. Simple naman yung tanong, sino pwede mamatay sa isang kasinungalingan? Wala. Di ba? Walang pwede mamatay sa isang kasinungalingan. Kasi kung kasinungalingan, yung pinapahayag ng mga alagad, they can easily say na, hindi, joke lang namin kayo. Wala naman talaga totoong Kristo. No. They are willing to die for Christ. Ibig sabihin, alam nila, nakita nila, naramdaman nila at totoo ang pangyayari nito. And they are willing to die. In fact, sabi nga, ang isang tao raw, para ito mahindigan, may 3 bagay. Kailangan makikinabang siya. Sabihin, kakaroon siya ng maraming pera. Pangalawa, magiging secure siya. Pangatlo, magiging sikat siya. And nung in-evaluate ang buhay ng mga alagad, wala mo sa isa sa mga ito. Ano nangyari sa kanila? Wala. In fact, maraming mga alagad, sila pa rin nawalan sa pagsunod ng Kristo. Bakit na? Maraming mga alagad, naging dukha sila nung panahon na yun dahil sa pagsunod kay Kristo. Maraming nawalan. Pero yung sinabi ng Panginoon, you will be persecuted, mistreated, but
You need to carry my mission. Amen. You know what? Why I'm doing this? Medyo naluluha ko kasi ito lang, yung ating sitwasyon, walang challenge. Walang challenge na pananampalataya ko, yung naliting persiko, wala eh. Alam mo ba sa atin? Yung desisyon mo na pumunta ng church every Sunday. Parang yun yung persiko, parang di ko type na yung mag-church. Parang yun yung persiko sa atin. Pero yung mga nagag, dinanas nila, buka yung ang kapalit eh. Kaya nga nung sinabi ng Apostle Paul, if you testify that Jesus is Lord in your heart and believe, diba? In Romans chapter 10, alam niyo bang context, no? You know the context of that? Kasi noon, may isang Lord. The Lord is the Caesar, yung emperor. Wala dapat kasi, hindi kasi pwede dalawang hari eh, sa isang bansa, di ba? If you testify that Jesus is Lord at narinig yan ng mga sundalo ng Roma, pupunta ka ng ulo. Kasi bakit? Isa lang ang Lord namin, si Caesar. Kaya ng panahon na yun, ang paghahayag na Jesus is Lord ay isang buwis buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Bible Paul, if you proclaim from your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. Kasi nga, kamatayan ang kanilang kahinatnan. Because all the time, there is only one Lord, that is Caesar. Isa atin na yun, I accept you Lord as Lord and Savior. Ano, gano'n lang kadali. Sa kanya ng buhay. Ibig sabihin, dapat ngayon, once you say that Lord and Savior, dapat totoo ka. Dapat buwis-buhay rin tayo. Amen ba? Dapat ganyan. So yun eh, yun ang context nun eh. Eh ngayon, Lord din si Kristo, buhay na bukas ang wala. It's easy. No. We need to go back to what is the Bible is really telling us now. Balikan natin ang sinasabi ng Ebanghelyo. Yan yung mga nangyari. Yan yung mga testing of faith. The 6 testing of genuine faith yung panahon nila. Persecuted. Na-victimize sila ng mga tao at ginagawa sila ng mali. Ano ba? Yung threat of death. Banta sa buhay. Ang sabi sa Luke chapter 12 verse 4, I'll tell you my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, can do more. Kaya sabi ko nila yung namatay si Charlie Kirk. You know, we know the story, di ba? Sabi, you can kill the messenger, but you cannot kill the message. You know, nagkaroon pa ng revival ng mga church sa Amerika dahil sa nangyari niyo. Ang dami, kung meron pa akong post doon na, sabi doon na, punta lang sa comment. Alam mo, sabi na, first time ko umatid ng church. Nanungbalik po ako sa Panginoon. Ang dahil kong gumanon dahil sa pamilya kay Charlie Kirk. Ibig sabihin, Charlie Kirk, life is a good offering to shape the American Christian society. Sometimes parang Lord, at gano'n, binarigyan yung walang binigyan ng kalasad. No, eh. Sometimes, ang Panginoon talaga mahiwaga yung kanyang pagpaparating ng mensahe sa atin. Sa atin, parang brutal, pero at the end of the day, ang ganda ba ng pangalabasan? Kaya tayo po, ito po yung 5-6 testing of genuine faith. Persecution, threat of death, ano ba? Di matitindi. Para malaman natin kung totoo yung mga pananampalataya. Social and identity pressure. Hated by all nations because of me. Natry nyo na ba na parang may mga barkada kayo tapos ay inyong sumama kasi ang Christian na kayo eh. Hindi na kayo umiinom, pero parang ang tingin sa'yo, wala ka nang pakisama, di ba? Kakaroon tayo parang social pressure. Have you, ano yan, minsan, nandiyo ba yan? Eh, pasensya na po, pag Sunday talagang nag-worship talaga ako. Eh, sabihin mo, grabe ka naman, banal ka talaga. Ayaw ko na sumama sa'yo, baka masunod kami. Social pressure po yun. And they're attacking the identity that you are bearing right now. Nasabi ng Bible, hated by all nations. Kung sa panahon ngayon yan, ang hirap mag-apply ng trabaho. Christian, walang trabaho. Masalamat tayo, hindi tayo inabot nito. Pero ito lang, meron pong lugar sa mundo nito na pinipersecute talaga mga Kristiyano. Pinubuhutan ng ulo. Because of their faith to our Lord Jesus Christ. Ano pa? Nangyayari? Quitters and rage. Ito matindi.
quitters and relational conflict. Ito pong mga bagay ito nangyayari sa loob ng simbahan. At the time, many will turn away from faith and will betray and hate each other. Ayan na. Yan yung mga rumors. Kaya marami ng mga sa loob ng churches, akala mo kasama mo. Sa bangka, yung pala hindi. Sisiraan ka lang talaga. Marami sa mga churches nga, akala mo mga Kristiyano, pero pag nakatalikod, hindi ko pala pinagkwentuhan. Ayan ang nangyari. Maraming mga quitters na sabihin, umalis sa pananampalataya. So, part pa rin ng testing of genuine faith. Kailangan mangyari yan. Ano ba? Predictions. Ang dami ng mga prediction nangyari ngayon, di ba? Simula noong 2025 daw, meron daw mami-misalign na ang Jupiter yata ay magkakaroon ng misalign. Hindi ko alam yun. Natatamaan ng Earth. Mamamatay ng buong sa katauhan. Hindi na naman nangyari. Yung Mayan prediction na yun. Ito na naman, meron na mga propesya sa Pilipinas. May mga mas dating po ng mga tsunami. Ano pa naman nangyari? Kaya sabi, many false prophets will appear and deceive many people. The word many. Sabihin, hindi lang naman tumangli siya. Maraming mga tao may iniwan sa propesya yan. But still, this is the testing of our faith. Ano pa? The moral depravity and collapse. The increased wickedness. So mga kapatid, ito yung katayuan ng simbahan sa panahon na ito. But we need to carry the mission and vision of our Lord Jesus Christ. Yung purpose ng Panginoon na ito ay para po bigyan tayo ng paraan na maging tapat sa tungkulin na inaatang po sa atin. Hindi mo para tignan kung talagang parating na ang Panginoon. Abangan ang kalooban ng Panginoon. Because of those rumors of wars, earthquakes, hindi ko pinag ng Panginoon. Mangyayari talaga yan sa mundo ito. Pero, habang nangyayari yan, dapat kayo mga anak ko, mas maging tapat kayo sa pagpapahayag ng aking kalooban. Amen po ba? Kasi bakit? God is in control of everything. He can control the situation and He also controls the time. So, ano sasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Ano na yung challenge ng Panginoon sa atin? Mas lalo po tayo maglingkod sa Diyos. Amen ba? Minsan, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapalooban ng Panginoon, totoo lang, kadalasan, hindi sang-ayon ang puso. Tama ba? Minsan tama naman pagsampay, pero masasabi parang hindi sang-ayon ang puso eh. Hindi sang-ayon din siya ng sarili natin. Turuan natin ang ating mga sarili na umayon sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi, bakit sa tayo sa maaaring malinlang ng gawa ng kaaway? Oo, unang mo sa Diyos na yun. Walang mga napasok. Mag-albo na lang kayo, magtrabaho na lang kayo. Makakayong mga pera. So, napatunayan natin tayo na yung isang seaman for the past 10 years na meron siyang magandang bahay in just a few seconds na wala yun. Sana mga kapatid, mag-reflect tayo ngayon. Ano ba ang mahalaga ngayon sa atin? What is really matter to us right now? Ano mahalaga sa atin? Hindi ko sinabi na huwag natin magtrabaho, huwag natin mag-economics at that point. Because the Bible is not against wealth. Maybe kailangan lang natin magkaroon ng tamang kaisipan sa mundo nito. Na lagi tayong uunahin ang kalooban ng Panginoon kaysa mga bagay na ating personal. Amen po ba? Amen. Because God is coming. Kung kailan yun, hindi ko alam. Kasi wala sinabi ang Panginoon para sa atin. Therefore, the show must go on. Amen ba? Ano man yung mangyari, laban na ako rin. Yes? Amen? Ano man naman sa mundo ito, we will stand as God's people because God is in control of everything. Yan po, siguro tayo pumanda ako sa isang pagsamba sa Panginoon, ang communion. So habang kong babasahin ko ang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, ay babahagi po ni Gerald at Rodel ang elemento po ng communion.